Aurora, after the laboratories we have conducted, we are so sorry to tell you na meron ka na lamang 14 to 18 months to live. Meron kang amyotrophic lateral sclerosis, isang kondisyon ng tao na dahan-dahang nasisira ang iyong nervous system, nasisira ang iyong mga nerve cells sa utak, at pati na rin sa spinal cord. You will lose your muscle control. I'm sorry, friend. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Aurora habang nakatitig sa doktor na kaibigan na nag-conduct ng mga laboratories niya. Can I die, Pastor? Malungkot na napangiti ang kaibigan niyang doktor na si Stacy Madrigal. Isa itong neuro specialist. Have faith, Aurora. Be strong para sa sarili mo. You need to fight to live. Hindi lahat ng nagkakaroon ng sakit na ito ay namamatay. There is still a possibility for you to be safe. Magtiwala ka lamang sa sarili mo. Iyakap siya ni Stacy. Isang malungkot na ngiti ang isinukli niya sa kanyang kaibigan. Wala nang gamot para dito, Stacy. Kaya kailangan ay tanggapin ko na lamang ang kamatayan ko. Just don't tell Philip about this, about my condition. Rumihistro sa mukha ni Stacy ang pagkainis. Aurora, sinasaktan ka ba ng asawa mo? Bakit mo tinatago kay Phil ang tungkol sa sitwasyon mo? Siya ang unang dapat na nakakaalam about you. He is your husband. May problema ba kayong mag-asawa, ha? Stacy, mahal ako ni Phil, okay? Mahal ako ng asawa ko. Wala kaming problema. I don't want him to be bothered about my condition. Ayokong makitang nasasaktan si Phil. So please, Stacy, let's just keep my condition a secret. Itinago ni Aurora ang patungkol sa kondisyon niya. Matapos niyang malaman ang kondisyon ng kanyang katawan, umuwi siya sa bahay nila na tila walang nangyari. Ginagawa niya pa rin ang dating mga gawain niya sa bahay. Minsan ay nararamdaman niyang nagnanab ang kanyang mga muscles. Madalas siyang nagkakaroon ng cramps ng dahil pala sa sakit niya. Minsan ay natutumba na lamang siya dahil nawawalan siyang bigla ng lakas. Masaya silang mag-asawa noon ni Philip. Pero isang pangyayari ang bumago ng tuluyan sa buhay nila. Nawala ang anak nila sa sinapupunan niya nang hindi niya sinasadya. Isang araw habang umuulan ay nadisgrasya ang sasakyan ni Aurora na dahilan ng pagkawala ng anghel na ipinagbubuntis niya. Simula noon ay nagbago na ang buhay nilang mag-asawa. Naging masama na ang pakikitungo ni Philip sa kanya. Sinisisi niya si Aurora sa pagkawala ng anak nila. Kung nakinig lang sana siya kay Philip na tumigil na sa pagtatrabaho, sana ay hindi nawala ang kanilang anak. Kaya siya ang sinisisi ng kanyang asawa. Simula noon ay naging malamig na ito sa kanya. Nawala na ang dating pagmamahal nito sa kanya. Phil, nasaan ka na? Nakapagluto na ako ng hapunan. Happy 5th anniversary, honey. Nakangiting bati niya sa asawa sa telepono nito. Pero sa halip na mag-celebrate sila ng anniversary, ay hindi ito umuwi sa bahay nila. Sinabi nitong mauna na siyang kumain at nasa business meeting pa ito. Nakaramdam ng kakaibang pagod si Aurora sa katawan niya. Parang napapansin niyang parati na lamang siyang pagod. Simula noong nakaraang linggo. Kaya bukas na bukas ay pupunta siya sa ospital para magpa-check up na naman uli. Mas lalo ata siyang nakaramdam ng pagod sa ginagawa ni Philip sa kanya. Matapos niyang ma-check up at nakatanggap ng reseta sa doktor ng mga bitamina para sa ugat, ay nakahinga ng maluwag si Aurora. Napakarami ring gamot na ininom niya, pero nakakalungkot lamang na wala pang nakitang lunas sa sakit niya. Kahit papaano ay excited siyang umuwi sa bahay nila, dahil sigurado siyang naroon na ang asawang si Philip. San ka galing? Seryosong tanong ni Philip sa kanya. Halatang wala ito sa mood, dahil hindi maipinta ang mukha nito. Han, galing ako sa ospital. Nagpa-check up ako. Bakit? Nagulat na lamang si Aurora nang maigpit siyang hinawakan ni Philip sa braso. Siguraduhin mo lang, Aurora, dahil sa oras na malaman kung may lalaki ka, ay hindi kita mapapatawad. Sabay na pagtulak sa katawan ng asawa. Phil, honey, ano ba kasing problema natin? Honey, bakit ka ba nagagalit? Dahil taksil ka. Minahal kita, Aurora. But you cheated on me. That day na nadisgrasya ang sasakyan mo, kasama mo si Mike, na dahilan ng pagkawala ng anak natin. May relasyon kayo ni Mike. You cheated on me, Aurora.
Hiyo nito matapos iwasan ang pagyakap niya. Phil, kailan mo ba ako paniniwalaan? Wala kaming relasyon ni Mike. Mike is just my friend. Isang mabuting kaibigan. May asawa na yung tao. Kahit bakit ka ganyan? Niloloko mo ba ako, ha? Sinong paniniwalain mo sa kataksilan mo? Sinunghaling ka. Sa susunod na mahuli ko kayo, ay papatayin kita. Hindi ako papayag na pinapakinabangan ka ng ibang lalaki. Maliban na lamang sa akin. Akin ka lang. Naiintindihan mo ba? Akin ka lang. Pagkatapos noon, ay hinalay siya ng sarili niyang asawa sa mismong kama nila. Hindi siya nito tinagilan hanggang sa hindi ito iginupo ng pagod at nakatulog. Lalong nakaramdam ng pagod si Aurora sa ginawa sa kanya ni Philip. Kaya ay tila siya ay patay na natutulog. Kinabukasan, nagising na lamang siya na wala na sa tabi niya ang kanyang asawang si Philip. Pumasok na ito sa opisina. Habang heto siya, at halos hindi maigalaw ang kanyang katawan. Ilang araw na namang hindi umuwi ng bahay nila si Phil matapos ang nangyaring iyon. Pinabantayan pa nga siya nito sa katulong nila, kaya halos hindi na siya makalabas ng bahay dahil nagagalit ito. Baka raw makipagkita na naman siya kay Mike. Hanggang ngayon ay itinago niya pa rin kay Philip ang patungkol sa kalagayan niya. Gusto niyang maging maayos sila ng kanyang asawa bago lumisan sa mundong ibabaw. Nakaramdam ng pagkahilo si Aurora kaya't nagmamadali siyang naiga sa kama niya. Nitong mga huling araw ay mas dumalas pa ang nararamdaman niyang pagod sa katawan na kahit wala siyang ginagawa. Kung minsan ay naninikip ang kanyang paghinga. Nakatulog si Aurora. Nagising na lamang siyang may humahaplos sa pisngi niya. Sumilay sa mga mata niya ang kanyang asawa na nasa tabi niya. Nakayakap ito sa katawan niya. At naamoy niya ang alak na ininom nito. Phil, nakainom ka? Konti lang. Namiss kita, Aurora. Naglandas ang luha sa mga mata niya sa sinabi ng asawa. Lalo na noong niyakap siya nito ng mahigpit. Hanggang sa nakatulog na nga ito sa tabi niyang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Namimiss niya ang asawa niyang si Philip. Namimiss niya ang pagmamahal nito sa kanya. Kahit sinamantala niya ang kalasingan nito. Baka kasi nakalimutan nitong galit ito sa kanya. Dahil sa alak na nainom nito. Kinabukasan, ay nagising na lamang siyang wala na si Philip sa tabi niya. Nagmamadali siyang bumangon at nakita ito sa baba na kumakain ng almusal. Gusto niyang sabihin dito ang patungkol sa sakit niya, subalit hindi niya alam kung papaano. Phil, bakit? Isasabihin ka? Bilisan mo at aalis na ako maya-maya lang. Hindi ko pa alam kung kailan ako babalik, Aurora. Nabahala siya sa narinig mula sa asawa dahil nararamdaman niyang mas lalong lumala ang kalagayan niya nitong mga huling araw. Pero ayaw niyang saktan si Philip. Phil, galit ka pa rin ba sa akin? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako mapapatawad sa nangyari sa anak natin? Philip, hindi ko sinasadya yun. Kung nasaktan ka sa pagkawala niya, ay mas nasaktan ako dahil ako ang nagdala sa kanya sa sinapupunan ko ng ilang buwan. Hindi napigilan ni Aurora ang mga nakatagong kalungkutan. Nakita niya ang malalim na pagbuga ng hininga ni Philip. Kung hindi kasi matigas ang ulo mo, edi sana ibuhay pa ang anak natin ngayon. Kung nakinig ka lang sa akin, Aurora, sana masaya tayo ngayon. Bakit? Dahil ba hindi sapat ang kinikita ko? Kaya ayaw mong tumigil sa pagtatrabaho? Aurora, kaya ko naman kayong buhayin ng anak natin eh. For 5 years akong naghihintay para sa anghel na darating sa buhay natin. But you deprive me of having a child. Yung sakit na nawala sa iyo ang pinakahihintay mong anak, Aurora. Let's stop this at walang patutunguhan tong usapang ito. Akmang aalis na sana si Philip, ngunit natigilan ito nang yakapin ni Aurora ng mahigpit na mahigpit. Kailan ka babalik? Puno ng kalungkutan na tanong ni Aurora sa asawa. Hindi ko alam sa ngayon, Aurora. Ayaw mo na kitang makita palagi. Baka sunay mawala rin itong nararamdaman ko. I have to go and take care of yourself kasi sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. Pagpapalipas lang ako ng sama ng loob. Mabigat ang hakbang ni Philip na lumabas sa bahay nang bigla na lamang niyang narinig ang malakas na kalabog sa loob. Sumisikdo ang puso niya sa kaba nang marinig na tila may bumagsak sa loob ng bahay nila. Nagdadalawang isip pa siyang bumalik sa loob pero wala na siyang narinig kaya tuluyan na siyang tumungo sa sasakyan. Dati kapag nag-aaway sila at nagtatalo ng maaga, ay naririnig niya ang pag-iyak ni Aurora
sa tuwing lumalabas siya ng bahay. Subalit ngayon ay tahimik lamang ito na ipinagtataka niya. Kinabahan si Philip. Nagmadali siyang bumaba ng sasakyan at bumalik sa loob ng bahay. Aurora? Aurora! Nakita niyang nakahandusay sa sahig ng kusina ang asawa at wala itong malay. Sinalat niya ang noo nito, subalit hindi naman ito mainit kagaya noong nakaraang araw na may lagnat. Pero wala na itong malay. Kaya't binuhat niya si Aurora papalabas ng bahay para dalhin ito sa ospital at patignan sa doktor. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Sir, may malalang sakit ang asawa mo. May record na siya dito sa hospital, under sa espesyalistang si Dr. Stacy. Neurospecialist po. Konting araw na lamang po ang ilalagi ng asawa mo dito sa mundo. Nahigit ni Philip ang doktor sa kwelyo nito dahil sa sinabing may malubhang karamdaman ng asawa niya. You're kidding, right? Hindi nakapagsalita ang doktor at natigilan ito, lalo na noong dumating si Dr. Stacy na humihingal. Nasaan si Aurora? Ano na namang ginawa mo sa kaibigan ko? Galit na wika ni Stacy na nagmamadaling lumapit sa kaibigang kinabitan ng swero at pati na rin tubo sa bibig para makahinga ito ng maayos. Stacy, anong sakit ni Aurora? Hindi nakahuma si Philip sa narinig na kondisyon ni Aurora. Kaya pala sinabi ng katulong nila na laging napapagod ang asawa niya nitong mga huling araw. Lagi lang raw itong nakahiga sa loob ng kwarto nila at nagrereklamo na masakit ang katawan. Walang gamot sa sakit ng asawa mo, Phil. I'm so helpless, but her condition is deteriorating. Napatuto pa si Stacy nang nasa mga kabay na niya ang lab result ni Aurora. 3 buwan ng buntis ang kaibigan niya. Nakaligtaan niya yon. 4 months na simula noong na-diagnose itong merong sakit. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng balikat ni Philip. Mabilis ang pagpatak ng mga luha nito habang nagsasalita si Stacy. At ipinaliwanag dito ang kalagayan ni Aurora. Mas lalo pang manganganib ang buhay nito dahil si pinagbubuntis nito. Pero anong gagawin niya? Pangarap nilang dalawa ang magkaanak. Stacy, baka nagkakamali ka lang sa diagnosis mo. Wika ni Philip na noon ay hilam ang mga mata sa luha. May mga ibang kaso naman ng mga patient that can live after 10 years or having this disease. Pero Phil, mas lalo lang mahihirapan si Aurora. Magiging lantang gulay na lamang siya kapag nangyari yon. Bakit nagkaroon ng ganyang sakit si Aurora? You knew her. She's living a healthy lifestyle. Health conscious ang asawa ko. At hindi siya pabaya sa katawan niya. Araw-araw siyang nag-exercise, Stacy. Pero bakit? Napapailing na lamang na ipiniliwanag ni Stacy na walang direktang eksplanasyon kung saan nanggagaling ang ganoong uri ng sakit. Pero isa itong hereditary. Kaya maaaring isa sa mga ninuno ni Aurora ay may ganoong sakit. Kaya naman na ito ng asawa niya. Sobrang panlulumo ang naramdaman ni Philip. Habang hawak-hawak ang kamay ng asawa, he didn't mean to hurt her. Nasasaktan lamang siya nang mawala ang anak nila. Nagbubuntis ngayon sa Aurora at mas lalo itong mahihirapan sa kalagayan nito dahil sa batang nasa loob ng sinapupunan nito. Bakit malupit ang tadhana para sa kanilang mag-asawa? Mahal na mahal nila ang isa't isa at masaya sila sa buhay nila hanggang sa nagbuntis ito. Pero nawala sa kanila ang anak nila matapos itong maaksidente. Pinagbibintangan niya pa itong may karelasyon at iyon ay ang kaibigan nitong si Mile. Alam niya naman sa kanyang sarili na matino ang kanyang asawa. Alam niya rin na wala silang relasyon ni Mile. Ginagawa niya lang iyon to justify his wrath sa asawa niya. Napahagulgol na lamang ng iyak si Philip. Kung may babalik niya lamang ang oras, noong araw na masaya sila ni Aurora. Noong mga panahong masigla pa ito at kayang makipagsabayan sa kanya sa pag-akit sa bundok, he would do everything to hold back the time where she is healthy. At nagagawa nila ang lahat ng gusto nitong gawin. Nang lulumo siya sa sinabi ni Stacy na maaaring magkaroon ito ng paralysis at shortness of breath. Kaya mas lalo pa siyang nalungkot dahil maaaring mawala na naman sa kanya ang pamilya niya, si Aurora at ang magiging anak nila. Paano niya na lamang ipagpapatuloy ang buhay nang wala na ang kanyang pamilya, nang wala na si Aurora? Han, mahinang wika ni Aurora nang magising ito at makita si Philip sa tabi niya. Han,
Buti naman at gising ka na. Masayang wika ni Philip na inaplos ang buhok ng asawa. Napuluha si Philip na hinalika ng mga kamay ni Aurora. Lubos na pinagsisisihan niya ang nagawang pagpapahirap sa kabiyak. Kung alam lang niya sana ang kalagayan nito, ay hindi niya sasayangin ang bawat araw na kasama ito na napuno ang puso niya ng galit. Lumaban ka, Han. 3 buwan ka ng buntisan. May magiging anak na tayo. Naghahalo ang lungkot at sayang nadarama ni Philip. Alam mo na ang patungkol sa sakit ko? Tumangutang na lamang si Philip at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Aurora. Sa loob ng ilang buwan, ay pabalik-balik sa ospital si Aurora at tinitiis ang hirap ng pagbubuntis habang daladala ang kanyang karamdaman. Minsan ay hindi siya nakakagalaw at nakakaramdam siya ng pagkaparalisa ng kanyang katawan. Kung minsan naman ay nahihirapan siyang humiga. Subalit lumalaban si Aurora para sa kanilang anak ni Philip na nasa sinapupunan niya. Sa nalalabing araw ng buhay niya ay masaya siyang kasama si Philip. Lagi itong nasa tabi niya at ang kumpanya ay pinamahalaan ng binatang kapatid nito. Si Philip mismo ang nag-aalaga sa kanya. Sa bawat araw ay pinapaalala niya sa asawa na hindi na siya magtatagal sa mundo. Sa bawat araw namang nagdaraan ay walang oras na hindi pinaparamdam sa kanya ni Philip ang pagmamahal nito sa kanya. Mawawala man siya sa mundo ay iiwanan niya sa asawa ang anak nilang si Melody. Oo, babae ang anak nila na ipinagbubuntis niya ngayon. Siya mismo ang gumawa ng pangalan nito. Malapit niya nang ilabas si Melody through CS. Kakailanganin niya ng matinding lakas sa araw na iyon. Kaya inipon ni Aurora ang natitira niyang lakas para maayos na mailabas ang kanyang anak. Mahal na mahal kita, Han. Narinig niyang bulong ni Philip sa kanya sa may pinto ng operation room. Ito na ang araw na isisilang niya si Melody. Laylay ang balikat ni Philip na tumungo sa chapel ng ospital habang ipinasok na sa operating room ang pinakamamahal niyang asawa. Bago ito pumasok sa loob ng operating room, ay hinalikan niya ito sa labi. Napakalamig ng katawan ni Aurora na tila ba ito wala ng buhay. Buti na lamang at hindi ito inaatake ng paralysis sa araw na iyon. Napahagulgol na lamang si Philip at napaluhod sa altar. Ang mga kamay niya ay nanginginig na humawak sa altar hanggang sa unti-unti siyang nilunod ng kalungkutan at takot habang kinakausap ang Diyos. Panginoon ko, alam kong hindi ako nararapat na humingi sa iyo ng kahit na ano. I'm not worthy of your mercy. Alam kong I've been so selfish. Pero sana ibigyan niyo po ng pagkakataon si Aurora para maging ina ni Melody. Panginoon, I've been lost nang dahil sa galit na nadarama ko and I became selfish. Panginoon, patawarin niyo po sana ako at bigyan kami ni Aurora na makasama ang isa't isa, na makasama ko pa ang asawa ko hanggang sa lumaki si Melody. Just one more chance, Father God. Alam kong may sakit si Aurora, but God, hindi po ako handa. Hindi pa po ako handang mawala si Aurora sa akin. Alam ko pong naririnig mo ako. Alam kong naririnig mo ang pakiusap ko. Huwag mo munang kunin sa akin si Aurora. Panginoon, hindi pa po ako handa. Hindi pa. Humagulgol si Philip habang sa loob ng operating room ay successful na nailabas nila ang bata. Subalit gulat na gulat ang mga doktor nang sa likuran ng batang isinilang ni Aurora ay may isang nakabuluktot at napakaliit na bagay na nakabalot ng amniotic sac. Holy God! This is a miracle! May isa pang batang nakabalot ng amniotic sac. This is so-called Engelbert. Diyos na mabagin. Isa pang bata ang kinuha ng mga doktor na nakabalot pa rin sa amniotic sac. Hindi nakita ang batang ito sa paulit-ulit na ultrasound. Pero nagtataka na noon ang mga doktor dahil may isang hininga pa siyang naririnig na inakala niya ay guni-guni lamang. Wala naman kasing ibang bata ang nakita sa ultrasound. Muli silang nagkagulo nang tumunog ang ventilator na nakakabit sa katawan ni Aurora. Bumilis ng husto ang pakinga nito at hanggang sa nahihirapan na itong huminga. Napatulo ang luha ni Stacy habang nakikita ang paghihirap ng kanyang kaibigan. Nakakaramdam na ito ng paralysis kahit kinakabitan pa ng ventilator machine. Habang ang dalawang anak naman nito ng mga babae
ay nasa newborn intensive care unit na. Inaalagaan ng mga doktor dahil kulang pa ang mga ito sa edad. Pero kailangan na nilang kunin ang bata dahil sa lumalalang kalagayan ni Aurora. Lumipas ang ilang araw ay may nakakabit pa ring ventilator machine kay Aurora habang isinasagawa ni Stacy ang ilang test kay Aurora. Gulat na gulat ang doktor nang makita ang kakaibang development sa motor nerve cells ni Aurora. Isang panibagong genetic mutation ang nangyayari sa nervous system ng kaibigan niya. Anong nangyayari, Stacy? Takang tanong ni Philip nang makita ang pagkamangha sa itsura ng doktor na tumingin sa kanyang asawa. I'm not yet sure. I need to conduct an electromyography kay Aurora. Something is happening to her. Mabilis na nagkandak ng laboratory si Stacy. Matapos ang electromyography, ay sinagawa ni Stacy ang nerve conduction study kay Aurora. At ganoon na lamang ang pagkamangha niya nang tumagal ng ilang minuto ang speed and strength ng muscular movement ni Aurora. Diyos ko po! Napaluha si Stacy sa resulta ng laboratories ng kaibigan. Ipinagdarasal niya na sana'y magtuloy-tuloy ang positive na result ng laboratories ni Aurora. Lumipas ang isang buwan at tuluyan nang inalis ang ventilator machine sa katawan ni Aurora. Isang milagro ang nangyari sa buhay nito. Muling nabuhay ang mga namatay niyang nerve cells sa katawan at tuloy-tuloy yon hanggang sa tuluyang gumaling sa Aurora. Isang milagro ng langit ang ibinigay sa buong pamilya nila. Lumipas ang 7 taon sa buhay nila. Miracle, Melody, dahan-dahan naman kayo ha. Baka madapa kayo. Sigaw ni Philip na hinahabol ang 2 anak na mabilis na tumatakbo sa loob ng plaza. Hawak naman ni Aurora ang kamera sa mga kamay niya habang kinukuhanan ng larawan ng mag-ama niya. 7 taon na ang lumipas simula nang nakalabas na siya ng ospital at tuluyang gumagaling sa karamdaman niya. Isang milagro ang nangyari sa buhay niya. Napatingala siya sa maliwanag na langit nang maramdamang namamanhid ang mga kamay na may hawak ng kamera. Matamis na napangiti sa Aurora. Kung ito na ang oras niya, ay masaya siyang lilisanin ng mundong ibabaw. 7 taon na si Melody at Miracle. Handa na siya para bumigay sa may kapal. Kung ito na ang tamang oras niya. Namamanhid ang buong katawan ni Aurora. Kahit dahan-dahan siyang umupo sa upuan. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang umangat sa kinauupuan. Maya-maya ay buhat na pala siya ni Philip sa mga bisig nito. Ang saya at tuwa sa mukha nito ay nakikita ni Aurora habang siniil siya ng asawa ng alik sa labi. Narinig niya pa ang pag-usal nito na mahal siya nito. Napapikit na lamang si Aurora at nagdilim ang paningin niya. Sa nararamdamang lamig at dilim sa paligid ay matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Alam niyang oras na niya. Last year ay muling bumalik ang sakit niya. 14 na buwan na niya ngayon. Handa na siyang umalis at masaya siyang aalis sa pamilya niya. Handa na ako, Panginoon. Handa na po ako. Maiksi lamang ang buhay ng tao. Kaya habang narito pa tayo sa mundo at may oras pa tayo, tirhan natin ang mundong ibabaw ng puno ng pagmamahal para sa ating pamilya. Huwag nating hayaang talunin tayo ng pangangailangan ng pera, ng sakit, at pati na rin ng pood. Huwag nating hayaang lamunin tayo ng kadiliman. Always live happy life and full of love, because life is short.